Mga kapatid, sandali lang. Tumigil ka sa ginagawa mo ngayon. Ang mga salitang maririnig mo sa loob ng mga susunod na minuto ay maaaring magbago sa buong takbo ng inyong buhay. Hindi ito biro, hindi ito panakot. Ito ay isang babala na direktang galing sa langit. Kayo ba ay handang marinig ang katotohanan na matagal nang itinago sa inyo? Mga kapatid, ang Diyos ay may ultimatum para sa inyong lahat. At mayroon lang kayong 24 na oras. 24 na oras para magdesisyon. 24 na oras para magbago. 24 na oras para magsisi at bumalik sa tamang landas. Pagkatapos nito, lahat ay magbabago na. Kaya nga, bago ko pa ipagpatuloy ang mga salitang ito, hinihiling ko sa inyong lahat na mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin ninyo ang notification bell at ishare ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Dahil ang mensaheng ito ay hindi para sa inyo lang, kundi para sa lahat ng mga nangangailangan ng pag-asa at gabay sa mga panahong ito. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nagsasalita pa rin sa atin ngayon? Naniniwala ba kayo na kahit sa gitna ng mga pagkakagulo at kaguluhan ng mundong ito, may Panginoon pa ring nagmamahal at nag-aalaga sa atin? Ang sagot ay isang malaking oo. At ngayong gabi o ngayong umaga man kayo nakikinig, ang Diyos ay may mensahe na espesyal para sa bawat isa sa inyo. Makikinig ba kayo ng mabuti? Dahil ang mga susunod na salita ay hindi lamang mga salita, ito ay mga salitang may kapangyarihan na magbago ng kapalaran ninyo. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyong lahat na ang numero na 24 ay hindi basta-basta numero lamang. Sa Biblia, ang numero na ito ay simbolo ng kumpletong kapangyarihan ng Diyos. 24 na nakatatanda sa paligid ng trono. 24 na oras sa isang araw na binibigay ng Diyos sa atin upang magdesisyon, magbago at magsisi. Ngunit bakit nga ba may ultimatum ang Diyos para sa atin ngayon? Mga kapatid, tignan ninyo ang mundo sa paligid natin. Makikita ninyo ang mga tanda na matagal nang naisulat sa banal na kasulatan. Mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Mga sakuna na hindi pa nakikita dati. Mga digmaan at mga alitan. Mga sakit na kumalat sa buong mundo. Pagkawala ng pagmamahal sa pamilya. Pagtaas ng kasamaan sa lipunan. Lahat ng ito ay mga tanda na malapit na ang pagtatapos ng mga araw na ito. Hindi para matakot kayo, kundi para magising kayo sa katotohanan na kailangan nating maghanda. Pero ang pinakamahalagang tanong dito ay ito: handa na ba kayo? Handa na ba ang inyong puso para sa pagdating ng Panginoon? O kaya ba ay patuloy pa rin kayong natutulog sa mga kasalanan at mga pagkakamali na ginagawa ninyo araw-araw? Mga kapatid, gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa isang taong naranasan ang ganitong ultimatum ng Diyos. Si Jonas. Alam ninyo ba ang kwento ni Jonas? Sinabi ng Diyos sa kanya na pumunta sa Ninive at ipangaral doon na may 24 na oras pa lamang ang lungsod na iyon bago ito mawasak dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero alam ninyo kung ano ang ginawa ni Jonas? Tumakas siya. Sumakay siya sa barko at tinakasan ng tawag ng Diyos. Pero ano ang nangyari? Nagkaroon ng malaking bagyo, nalunod halos ang barko, at nahigis siya sa dagat kung saan siya nilamon ng isang malaking isda. 3 araw at 3 gabi siyang nasa tiyan ng isda, mga kapatid. 3 araw at 3 gabi siyang nag-iisip kung paano niya tinakasan ang Diyos. At sa mga oras na iyon, nagsisi siya. Nagsisi siya sa kanyang pagtatakbo sa tawag ng Diyos. At alam niyo ba kung ano ang nangyari pagtatapos niyon? Inilabas siya ng isda sa dalampasin at pumunta siya sa Ninive upang ipangaral ang mensahe ng Diyos. At ang mga tao doon, mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakamababang tao, lahat sila ay nagsisi. Lahat sila ay nagbago ng kanilang mga puso. At dahil doon hindi na winasak ng Diyos ang kanilang lungsod. Mga kapatid, kayo ba ay tulad ni Jonas na tumatakbo sa tawag ng Diyos? O kaya ba ay tulad ninyo ng mga tao sa Ninive na handang magsisi at magbago ng inyong mga puso? Ngayon,
Bakit ko kaya sinasabi sa inyong lahat na may 24 na oras pa lamang kayo? Dahil mga kapatid, nakikita ko sa mga pangarap ko at mga panalangin ko na may malaking pagbabago na paparating sa buhay ng bawat isa sa inyo na nakikinig ngayong gabi. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi mangyayari kung hindi kayo hahanda. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon, mga kapatid. Hindi siya isang Diyos na biglang gaganti nang hindi nagbibigay ng babala. Hindi siya isang Diyos na sasalakay nang hindi nagpapadala ng mga mensahero. Kaya nga, sa pamamagitan ng mga ganitong mensahe, sinasabi niya sa atin na maghanda na tayo. Pero paano nga ba tayo maghahanda? Una sa lahat, kailangan nating suriin ang aming mga sarili. Kailangan nating tignan kung ano ang mga kasalanan na ginagawa natin araw-araw na hindi natin napapansin. Pero sa loob lamang ng isang taon, bumagsak ang lahat. Mga tao na umalis sa kanilang mga bansa, mga pamilyang naghiwalay, mga negosyong nagsara. Lahat ng iyon ay nangyari sa loob lamang ng isang taon. Isang taon lang. Mas mabilis pa sa pagbabago ng panahon. At ngayon, nakikita mo ba ang mga senyas na pareho sa ating bansa? Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ang pagbaba ng halaga ng pera natin, ang pagdami ng mga taong walang trabaho, ang pagdami ng mga crime, ang pagdami ng mga suliranin sa gobyerno. Lahat ng iyan ay mga senyas na dapat nating pagtuunan ng pansin. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tayo nasa point of no return. May mga bagay pa tayong pwedeng gawin. May mga hakbang pa tayong pwedeng kunin. Pero kailangan nating kumilos ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan. Ngayon. Ang una at pinakamahalagang bagay na kailangan nating gawin ay ang pagprotekta sa ating mga savings. Nakita mo na ba kung paano bumababa ang halaga ng pera natin? Kung dati sa 1,000 ay marami ka pang mabibili, ngayon, kulang na. At hindi pa yan ang worst part. Ang worst part ay mas lalo pa itong tataas sa mga susunod na buwan. Kaya ang mga taong may alam, ang mga taong may pera, ang mga taong may koneksyon, ginagawa nila ngayon ay ini-invest nilang kanilang pera sa mga bagay na hindi maaapektuhan ng inflation. Mga bagay na tumataas ang halaga habang bumababa ang halaga ng pera. Mga bagay tulad ng gold, silver, cryptocurrency, real estate at iba pang mga assets na proven na ng maraming taon na tumataas ang halaga habang tumatagal. Pero hindi lang yan. Kailangan din natin ng multiple sources of income. Hindi pwedeng umasa lang tayo sa isang trabaho, sa isang negosyo, sa isang source ng kita. Kailangan natin ng backup plan. Kailangan natin ng plan B, plan C, plan D. Dahil kapag nawala ang isang source ng kita natin, may iba pa tayong mapagkukunan. Nakita mo ba kung paano nawala ang mga trabaho noong pandemic? Mga taong akala nila secure na ang kanilang posisyon, mga taong akala nila hindi sila maaapektuhan, biglang nawalan ng trabaho. Mga negosyong akala nila ay tatag na, biglang nagsara. Mga investment na akala nila ay safe, biglang naging zero. Kaya ang mga taong naging successful sa mga panahong ganito ay yung mga taong naging flexible. Yung mga taong naging adaptive, yung mga taong hindi nagtiwala sa isang sistema lang, yung mga taong nag-diversify ng kanilang income streams. Isa pang mahalagang bagay na kailangan nating gawin ay ang pag-develop ng mga skills na hindi maaagaw sa atin ng kasino man. Mga skills na kailangan ng mga tao anumang mangyari sa ekonomiya. Mga skills tulad ng pagkain, pagre-repair ng mga gamit, pagpapaayos ng mga sirang bagay, pagbebenta, pakikipag-negotiate at iba pang mga practical skills na kailangan ng mga tao araw-araw. Tingnan mo ang mga taong naging successful sa mga krisis na nakaraan. Hindi sila yung mga taong may mataas na posisyon lang sa mga kumpanya. Ngayon ang oras para magbago. Kaya nga mga kapatid, huwag ninyong ipagpabukas ang desisyon na ito. Huwag ninyong sabihing mamaya na lang o bukas na lang o sa susunod na linggo na lang. Dahil walang garantiya na may bukas pa tayo. Walang garantiya na may susunod pang pagkakataon. Ang pagkakataon na ito, ang mga sandaling ito, habang nakikinig kayo sa mensaheng ito na ang pagkakataon ninyo.
Ito na ang oras ninyo para magbago. Ito na ang oras ninyo para magsimula ng bagong buhay kasama ang Diyos. At sa mga nakikinig na ngayon na feeling ninyo ay ang mga kasalanan ninyo ay sobrang laki na, hindi na kayo mapapatawad ng Diyos. Mali kayo. Walang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos basta't tapat kayong magsisi. Walang pagkakamaling hindi niya malilimutan basta't buong puso kayong bumalik sa Kanya. Ang Diyos ay isang Diyos ng pagmamahal. Ang Diyos ay isang Diyos ng awa. Ang Diyos ay isang Diyos na handang tumanggap sa sino mang lalapit sa Kanya ng may pagkakaumbaba at pagsisisi. Kaya mga kapatid, ngayong gabi o ngayong umaga, gawing espesyal ang mga sandaling ito. Gawing simula ng bagong kabanata ng inyong buhay. Gawing simula ng isang kwentong magbabago hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng mga taong makakaalam ng inyong mga testimony. Dahil mga kapatid, kapag nagbago na kayo, hindi ninyo lang sarili ninyo ang matutulungan. Matutulungan ninyo rin ang inyong mga pamilya, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapitbahay, at lahat ng mga taong makakasalamuhan ninyo sa buhay. Magiging iba na ang dating ninyo. Magiging iba na ang aura ninyo. Magiging iba na ang paraan ninyo ng pakikipag-usap sa mga tao at dahil doon, makikita nila sa inyo ang pagmamahal ng Diyos na hindi nila pa nakita dati. Kaya mga kapatid, habang tumutugtog pa ang musika sa background ng video na ito, samantalahin ninyo ang mga sandaling ito para makipag-usap sa Diyos. Samantalahin ninyo ang mga sandaling ito para magbago ng inyong mga puso. Samantalahin ninyo ang mga sandaling ito para magsimula ng bagong buhay kasama ang Diyos. At pagkatapos ninyong gawin iyon, hindi ninyo na kailangang mag-alala pa sa bukas. Hindi ninyo na kailangang matakot pa sa mga dadating na araw. Dahil alam ninyo na kasama ninyo ang Diyos sa lahat ng mga pagsubok at mga hamon na dadaanan ninyo. Mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig sa mensaheng ito. Salamat sa inyong panahon. Salamat sa inyong atensyon. At higit sa lahat, salamat sa inyong pagbubukas ng inyong mga puso sa mensahe ng Diyos. Huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming mga mensahe tulad nito. I-share ninyo rin ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na kailangan din itong marinig ang mensaheng ito. At mag-iwan ng mga komento sa baba kung paano kayo nakaramdam habang nakikinig sa mensaheng ito. Naway gabayan kayo ng Diyos sa mga susunod na araw. Naway bigyan kayo niya ng lakas at karunungan. At naway maging totoo sa inyong mga buhay ang lahat ng mga pangako niya na nakasulat sa kanyang banal na salita. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kapatid, manatag kayo at magpatuloy sa pagsunod sa landas ng Diyos. Dahil ang mga susunod na araw ay dadalhin kayo sa mga lugar na hindi ninyo pa nararating dati, sa mga karanasan na hindi ninyo pa natitikman dati, at sa mga bendisyon na hindi ninyo pa natatanggap dati. Salamat at Diyos ang magpapala sa inyong lahat.